Ikaw, Jeneline, ano baka may gusto kong sabihin? Hmm. Pasensya po sa mga manonood po na nagkamali po ako. Humingi po ako ng sorry sa mga sumusuporta po sa akin, sa amin po, sa YouTube channel po ni Kuya, na di na po yun mauulit, na ano na po yun. Yun lang po ang una't huli po. Yan po, pasensya po yan po sa mga sponsor po, kay Tita Rexy, kay Kuya Lito po. Ayun po, sorry po. So yun na, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod, syempre, Batang Elio po ano. And guys, andito tayo para magbigay naman po ng reaction regarding nga po dito kay Papa Edo po ano. At yung pagkausap niya kay Jeneline. Sa totoo lang guys, ang gusto kong bigyan ng reaction dito is yung kung paano makipag-usap or paano i-manage ni Kalingap Edo po ano yung problema. I mean, kung paano niya i-handle ang pagkakaroon po ng problema, ano? Dahil dito talagang lalo ako napapahanga kay Kalingap Edo at yan ay malalaman natin mamaya kung bakit. And of course, bago tayo tumuloy, ay tuloy lang po nating suportahan ang Team Kalingap po, ano? Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Edda Vlogs and Kalingap Rab. And may kalap shoutout po sa inyong lahat na solid Kalingap supporters. And of course, sa aking mga subscribers. So yan, samahan po ninyo ako guys para dire-diretso na po tayo. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Hello po mga Kalingap, welcome back po to our channel. This is me Kalingap Edu. At ngayong araw po, kukumustahin po natin ang isa sa ating matagal na beneficiary na isang ating estudyante. Yan po ay walang iba, hindi si Jeneline. Yan. Hello po. Yan. So, hi Jeneline. Hello po. Hi. Hello. Grabe. Tagal-tagal din yung huli nating vlog sa iyo. Kaya nga po. At makapag kwentuhan ng ng talagang ng seryosohan, no? Kasi minsan pag ma-vlog tayo, mga medyo lang baga. Kung ano-ano lang. At ayan, ngayon ito, kumustahin ko muna ikaw sa mga nangyari dito mga nakaraan. Kumusta ka na itong nakaraan sa school? Okay man lang po Kuya, kakatapos lang din po ng intrams, tas ngayon po, nag-exam na po. So ay sa sa school wala namang problema sa mga bayarin or sa Wala naman. Okay na po. Okay naman. Kasi kung meron, pag ganong usapin sa school, halimbawa may mga talagang hindi mo na kayang bayaran, parang mga talagang kailangan sa school na labas na sa personal life mo, pwede kang halimbawa may bayarin talagang hindi pwedeng maiwasan na hindi talaga kaya, ma-ask lang kayo sa akin, kayo ni Larly. So yun guys, so napansin ko lang dito sa style ni Kalingap Edo guys, alam naman ni Jeneline na kakausapin siya tungkol nga po sa napabalita before na nangyari po sa apartment ni Biancy po na kung saan ay sila mismo din na mga beneficiaries ni Kalingap Edo ay nakitira doon. And napansin ko lang kay Kalingap Edo ay alam niya na kinakabahan si Jeneline. Kaya ang ginagawa niya dito ay dinadahan-dahan niya guys. Kumbaga pinag-uusapan muna yung mga ibang pwedeng maging problema or mga pangangailangan ni Jeneline. And binibigyan din kaagad niya ng solusyon. Kagaya nga po ng mga bayarin, yung mga ganyan, magsabi lang kaagad sila. And siguro nga guys ay sineset up niya yung kaisipan ni Jeneline po na huwag kabahan. And magsabi lang siya ng kung ano yung totoong nararamdaman niya. Dito ako napapabilib naman kay Kalingap Edo kasi yan ay isang sign po ng pagiging gentleman po. Hindi bara-bara, hindi atake ng wala sa ayos. Siyempre, kailangan din niyang respetuhin ang mga beneficiaries niya dahil siya naman po nag-decide dyan na gawin silang beneficiaries, so pangalagaan niya. At pag malasakitan din niya, intindihin niya kung ano man yung mga naging problema.
kailangan niyang unawain kung ito naman ay hindi naman siguro ganun kabigat at wala namang naidulot na hindi maganda, siguro ay pwedeng magbigay ng second chance. So, ituloy po natin guys para bago ko po maikwento lahat mas maganda po yung may resibo, kumbaga may video, ano? So, tuloy. Kumusta naman wala naman, hindi ka naman nahihirapan sa mo, sa schooling ngayon, sa mga nangyayari, sa lahat? Di naman po kuya, kasi pag po baga pag inaano mo po baga yung pinag-aaralan mo po talaga. Iniintindi mo talaga? Hindi po, di man po mahirap. Pinofokusan. Tama yan, no? So, focus lang tayo, konti na lang yan. Mangangalahati ka na sa iyong sa iyong pinakakamit na yung goal natin dito sa pagtulong sa iyo, makagraduate ka. Yan, malapit na. 2 years na lang pagkatapos nito. So, grabe, kunting tiyaga na lang. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman tayo mawawala. Kahit mawala lahat ng sponsor na yan, ako pipilitin ko na mapatapos kayo sa abot ng akin. And yun guys, kagaya nung nakalagay po sa aking thumbnail na may ipinangako si Kalinga Pedro sa kanyang beneficiaries, yun lang po yung kakasabi lang niya, na pipilitin niyang mapagtapos sila lahat kahit mawala pa lahat ang mga sponsor kung tawagin. So, ibig sabihin talagang desidido siya sa kanyang inumpisahan po, ang sponsor, malaking bagay po yan, malaking tulong guys, pero hindi naman siguro iniisip ni Kalingap Edu nung umpisa pa lang, nung kinuha niya as beneficiaries itong mga sina Jenny Lynn, ay iaasa niya sa sponsors. Siyempre hindi, di ba? Huwag kang kumuha ng isang responsibilidad kung hindi mo kayang panindigan. So yan siguro yung ibig sabihin ni Kalingap Edu. Kaya mawala na lahat ng mga sponsors. Hindi naman siya pinananalangin guys Kumbaga syempre nangako lang naman siya sa kanyang beneficiaries, ay talagang pipilitin pa rin niya makapagtapos sila. Grabe. Lalo akong sumasaludo sa iyo, Kalingap Edu, saka sa pinaka-the best. So, ayan, ikaw naman Janelle, kumusta ka bilang, beneficiary ko? Okay ka lang ba? Wala bang magiging problema? Okay lang naman po kuya. Simula po kuya nung na-stroke po baga ako. Medyo po gumaan po baga kuya yung pakiramdam sa po kuya. Medyo rin po ay kapos din po baga sa financial. Oo. Kasi ayun po, nakapag-aral man po. Pag-aral. Ikaw ba, bilang beneficiary, hindi ka ba sa akin minsan na nagtatampo na, ay, si kuya parang bihira lang ako ma-vlog, bihira ako matulungan, parang ganyan. Ito, maganda. Kasi, siyempre, naintindihan ko yung kung minsan may tampo kayo, saka minsan, may mga times na mas madalas, may mas bihira na beneficiary. Ay, di naman po kuya, kasi po baga, kahit po baga walang vlog, pag na-chat man po baga na, kuya ganito, kailangan po namin ng allowance, na ka man po, nabigay ka man po baga kuya, kahit wala po. Grabe po, Yun ang hindi natin alam guys. At ako mismo, ngayon ko lang din nalaman na ganito yung sistema ni Papa Edo po, Alam naman po natin na si Kalingap Edu, sobrang busy po niyan guys. Kumbaga, meron siya sariling beneficiaries and sumasama rin siya kay Kalingap Rab at meron din siyang love team. Kumbaga, yung oras niya talagang ubos na ubos. Kaya yun, nagtanong siya kung may sama ng loob sila dahil bihira lang mai-vlog. Bihira lang silang mai-vlog itong mga beneficiaries niya. And yun nga ang sagot siyempre, wala. Kasi, pagka may kailangan pala sila guys, kailangan nila ng allowance, ay isang text lang nila, isang message lang at nagpapadala ka agad si Kalingap Edu at yan ay hindi po na iba-vlog. So, grabe po Kumbaga parang na rin to si Kalingap Edu nakasunod na siya sa mga yapak ni Kuya Val at ni Kalingap Rab. Dahil kahit walang camera ay tumutulong siya. Yan ang dapat tularan ng ibang charity vloggers kung tawagin. Para maging totoong charity vlogger talaga, di ba guys? Vlog, napaabot man po baga. Minsan po sasama po kami sa
sa pag na-scout Sa po. mission, Opo, oo. sa mission. Scouting. Para Oo. dagdag allowance din po pag. Oo. Yun pa. So yun, oo. Tama yun. Yung pag masama sila sa akin, igagawin. Inaano ko pa yan, pinag-aaralan ko pa kung paano ko magagamit din yung siyempre yung kayo para matulungan makatulong sa akin at saka siyempre matulungan kayo para exposure din. Para mas Ang ibig sabihin ni Papa Eds doon guys is parang yung mga ginagawa po ni Kalinga Prab po, na gumagawa siya ng mga programa para sa kanyang mga beneficiaries, and by then kapag ka ganun, pagka nagustuhan ng mga viewers, syempre panonoorin yan, and pagka habang dumadami yung mga nanonood, nagkakaroon ng dagdag sa revenue ng channel po ni Kalingap Edu. And then pagka kumikita siya ng mas okay, natural, mas makakatulong din siya ng mas maganda. Yun po ang pangintindi ko sa sinasabi ni Kalingap Edu guys. Which is yun naman dapat talaga kasi hindi mo naman kailangang itago or isang tabi lang yung mga beneficiaries mo, dahil si Kalingap Edu guys ang pinagkukuhanan naman din niya ng kanyang pantulong ay galing din sa kanyang YouTube channel. So dapat lang, tama yan Kalingap Edu. Tama yung desisyon. marami pang dumating na blessings. At Yan. siya nga pala, kumusta yung mga kasama mo sa boarding? Okay lang po. Ah, Yan po, sa Attorney po, nasa school po ngayon, may pasok po siya. may mga pasok siya. May pasok sila. Yung iba pa, si Early, si Latinay, Si Tinay po, kakauwi lang po kaya na. okay lang. Yan, sa susunod, baka makamusta ko na si Tinay kasi may mga gumagambala sa isipan kong mga tanong para ma-clear. Yan. At yan, ito ginawa ko itong mga to kasi syempre mahirap na mapabayaan din yung ating yung samahan, yung relation na ganito. Correct. Kasi malay natin baka may sama ng loob, mahirap na mapabayaan yung mga ganyang na konting na tawag dito, hindi naman sa alitan yung konting sama lang ng loob, baka may mga ganun times kasi alam ko kasi may video madali magsalita na okay lang lahat, pero mas gusto ko ng Correct. personal kang makausap para kahit off-cam kakausapin ko si Jeneline. Yun ang inaantay ko na sasabihin ni Kalingap Edu guys, kasi kapag kasi may camera, syempre talagang ingat na ingat kayo dyan. Kumbaga ayaw nyong maglabas ng mga sama ng loob po sa harap ng camera. Pero tama yung desisyon ni Papa Eds guys na kausapin niya si Jeneline off-cam, walang camera. And sa ganyan, walang iniiwasan na kahit anong pag-usapan po nila na magkalabasan man ng sama ng loob, mapagalitan man ni Edu, ay okay lang kasi hindi naman may kakalat sa yan. And yun na talaga yan yung haharapin mo agad yung isang problema. Huwag mo nang antayin na lumaki or lumala or lumawig pa. Kumbaga, parang sa isang apoy guys, pag nagsisimula pa lang, mo na, apulahin mo na o kaya patayin mo na. Kasi pag pinabayaan mo yan, lalaki. Di ba Para guys? mas seryoso talaga, para hindi siya mas mahiya mamaya. Yun. So, siya nga pala, Jeneline, kamusta sila mama mo doon sa bahay niyo? Ay, di pa po ako Last nauwi ko pa po nung nakaraan pa po, nung nagbili pa ako ng gamot ni mama. Bakit? Po siya. Ano bang... Sa po, baga, saan niya yun? Anong sakit ni mama? May lagnat o ano? Wala po, sa po ata? Sa puso? Hindi ang tawag doon. Sa isip? Ano ba? Sa damdamin. Sa... High blood? Opo, high blood. Ay, may high blood si mama mo. Ay. Grabe. Meron palang, hindi ko alam yun So, ay di, paano sino mag-aalaga siya kanya ngayon? May tao ba doon? Yung pinsan ko lang. Pinsan mo. Nag-alaga po siya nung pamangkin ko, kaso kinuha na po nung ate ko. So, mamaya baka makabisita rin tayo doon kala mama mo, no? At syempre, para makamusta mo rin siya kasi matagal-tagal ka na rin parang hindi nakakabisita. Yan. Siya nga pala, Jeneline, bago ang lahat, may lang ako kasi para makatulong din sa iyong mga gastusin sa pang-araw-araw, sa mga kung may allowance ka
sa school mo, no? Allowance para ito ang gastos ka. So ito, Jen, dahil bihira naman ako Generous. magbisita, ito, 3,000 sa'yo. Ay, thank you po. Yan. Para makatulong sa... Sa'yo po. Ha? Sa'yo po, guys. Oo. At Ay, yan. thank you po kay Kuya Ed. So yun guys, yung pagtatanong ni Jenny na ganun kasi, sinisiguro lang niya kung, kasi gusto niya magpasalamat po, ano? So dapat alam niya kung kanino siya magpapasalamat, kung sa ano ba, sponsor or kay Kalingap Edu. Kaya natanong niya kung kay Edu galing yun. So yun. Ikaw na ang bahala dyan. Tara, kasi tanong muna si mama mo. Hello po, Nay. Good. Sakto. Busy-busy si nanay nanood ng vlog. Sino ba yan? Ako ba yan? Sabira, salamat po. Supportive. Grabe, excited si nanay. Nanonood ng vlog pala. Kamusta po, Nay? Ayos lang po. Bumisita lang kami mabilis ni Jeneline. Grabe ang bahay ni Jeneline po. Ano? Ito pala ang loob ng bahay niya po. Ngayon lang ako nakapasok dito sa tinagal-tagal ko dito. Kumusta po kayo, Nay? Ako rin guys, kumbaga sa itsura kasi ni Jeneline, hindi gaano, lalo pagka nabihisan po ito, ano, hindi mo siya mahalata na na mahirap din ang kalagayan. Kagaya din ni Biancy dati guys, na pinagdudahan din ni Kalingap Rob, inisip niya na anak mayaman nung unang ipakilala ni Dr. Love kay Kalingap Rob si Biancy ay hindi ka agad tinanggap dahil mukhang anak daw ng mayaman. So parang ganon din si Jeneline guys, dahil siguro dahil maputi, may tsura. Kaya alam naman natin yon. Kumbaga, kaya nga may tinatawag na kutis mayaman daw. So, Ayos lang po. Ayos lang. Yan. So, ito naisip ko po, bigla, surprise na medyo po to sensitive ng konti, ito po yung sa nangyari nung nakaraan po. Tungkol. And one more thing guys, no, ito ay yung isa rin sa pinaka-the best na ginawa ni Kalingap Edu, na talagang sumama siya dyan or isinama niya si Jeneline mismo dun sa bahay po nila para kaharap mismo yung nanay niya para pag-usapan yung problema, kasi dapat lang talaga ganyan. Kumbaga, respeto sa respeto dapat ibigay ni Papa Eds. Ang galing ang galing nito. Hindi sa kung saan-saan lang niya kinausap si Jeneline. Dapat ganito. Tularan ng iba, di ba? Siyempre sa kinasangkutan din ng anak niyo po. At alam niyo naman siguro po yun. Ayan. Okay naman po, gusto kong siyempre mas maintindihan sila Jeneline. Siyempre, beneficiary ko siya. Gusto. So yun guys, pasensya na kayo sa audio. Ginawa ko na lahat. Pero ito lang yung naging output kasi yung original, sobrang lakas po yung background ng music and may mga iba pang ingay, and ito na lang po yung nakayanan natin. Kaya I suggest na dito sa part na ito kasi parang mahina na masyado yung boses ni Kalingap Edu rito, kaya ginawan ko na lang po ng paraan. Kaya pasensya na po kayo, kung may mga headset pa kayo dyan, gamitin nyo na lang para lalong maintindihan. Mas gusto ko ako mismo makaaral ng mga nangyari. Nung nakaraan po, nabalita ako na sila, parang medyo may hindi ginawang maganda dun sa po. Yun, napanood ko po. Opo, napanood niyo po. So, ano pong reaction niyo nung naalaman niyo po yun na si Jeneline, ako naman po, tiwala naman po ako sa kanila, no? Si Jeneline, isa naman isa sa pinakamabait na tinutulungan ko. Responsable naman siya, kasi siyempre, minsan may mga times talaga na hindi natin maiwasan sa buhay natin, magkamali tayo, ano po. Tama, correct. Ayan, ano pong reaction niyo, nakita niyo po yun, yung bagay na yun?
Pinagsabihan ko po siya na wag dapat ganun. Huwag nang uulitin. Tama po yun. Yan, syempre, Jeneline, sana ay mas maging mas maging maingat sa ating mga gawain. Alam kong minsan, syempre, hindi natin maiwasan yung mga kagawa tayo ng mga bagay na na medyo hindi ikakasama ng mga manonood sa ating mga kahit sabihin natin Yun. normal na yun sa ngayon, sa ibang sa mga kabataan ngayon. Sana ay mas maging magandang ehemplo tayo muna. Hanggat So yun guys, naiintindihan ko yung ibig sabihin ni Kalinga Pedro kasi nga nasa social media po sila. So kailangan talaga mag-ingat ng gusto po dahil hindi na kontrolado ang mga nanonood ngayon. Kahit anong edad, pwedeng manood kahit hindi sinasuggest po yung mga edad na yung mga kabataan. Pero pag na-open nila yung YouTube, kahit pwede na nilang mapanood. So kailangan palagi pagka nasa social media ka ay maging magandang ehemplo sa paningin po ng iba. Kaya yun yung pinag-aalala niya. And alam naman natin, normal na rin naman na magkamali bawat tao. Kumbaga, umpisa pa yan, panahon pa ni Jesus Christ, sabi nga kung sino man ang walang kasalanan ay siya na ang unang bumato kay Magdalene dati, diba? So, ganun din. Depende naman sa gravity ng pagkakamalian or kasalanan, guys, di ba? yan, kahit hanggat makatapos lang tayo kasi syempre hindi pa naman natin kaya magpundar na sa sarili natin sa mga gastusin. Maging muna tayo, behave muna tayo. Yun. Yan ay isa pang gusto ko na pinaalalahanan niya. Kumbaga isang na rin yan, pagkumpronta na rin yung binanggit ni Papa Eds na yan. Kailangan mag-behave kasi hanggat maaari mag-behave kasi pa siya na beneficiary ni Kalinga Pedro and dahil hindi pa kaya ni na Jeneline na sagutin yung kanyang pag-aaral, kailangan niya muna makisama. And then after that siguro malaya na siya at nakatulong na rin si Kalinga Pedro na mapagtapos sila bilang pangako niya na pagtatapusin sila sa pag-aaral. Yun ang pang-intindi ko. And kung mali po yung aking pang-unawa, guys, pa-comment na lang. Yan. Hindi naman ako dito, ayoko siyempre, ako dito kakampi niya ako sa lahat. Gusto ko rin talaga mas malaman sa panig yung sa loobin. Ikaw, Jeneline, anong baka may gusto kong sabihin? Pasensya po sa mga manonood po na nagkamali po ako. Humingi po ako ng sorry sa mga sumusuporta po sa akin, sa amin po, sa YouTube channel po ni Kuya. Na di na po yun mauulit na na po yun. Yun lang po ang una't huli po. Yan po, pasensya po yan po sa mga sponsor po, kay Tita Rexy, kay Kuya Lito po. Ayun po, sorry po. Mas mahigin na rin. So yun guys, anyway, first offense. Kumbaga kahit sa batas na pagka mga first offense, kagaya ng mga nahulihan ka sa nang wala kang lisensya habang nagda-drive, yung mga ganun, ay mas mababa pa yung mga penalties. Kumbaga, unang pagkakamali po Ngayon ay yan ang babantayan kung gagawin pa ba niya ulit dahil nangako naman siya na last na yon. Kumbaga, first and last na ginawa niya yon and di na niya gagawin ulit. So yan po yung aabangan din natin na sana nga ay hindi na niya ulit gagawin. So talaga mas ma-clear natin. So normal lang po talaga magkamali sa isang tao. So wag po natin pag-initin masyado yung iba po. At yan. So ngayon ko lang po kasi para ma-clear yung yung kaisipan ng iba para hindi na saka para yung sa mga sponsors ay hindi rin para makapaghingi ng paumanhin. Po. Yan, hindi man po tayo perfecto kahit siyempre ako may nagagawa rin akong mali. Po. Yan. So
Yan. Actually guys, marami akong nabasa po na mga comments, na mga parang na nagagalit, gano'n. And ang pinoprotektahan naman po nila doon is yung si Biancy. So yun guys, yun naman yung point po nila, And then, yung iba naman kasi, sobra-sobra din yung mga sinasabi. So yun lang yung abot ng aking pangunawa dun guys. Alam ko, pinoprotektahan po nila si Biancy guys. Which is tama naman yun. Na talagang protektahan si Biancy kasi siya naman talaga yung pinaka dun po. So hanggat maaari, huwag gagawa ng kahit na anong hindi ikagaganda or pwedeng ikasama ng kahit sino sa kanila doon mismo sa loob ng apartment, At yun na nga, ito na nga yung yung binibigyan ng solusyon sa ngayon. And sana nga ay hindi na maulit. So yan guys. At yun po, ang clear tayo. Na natin to. Maging balik tayo sa yun, tapos na yun. Natin? Yun. And sana nga sa mga nagagalit din kay Jeneline, total ito na pag-usapan na po nila. Clear na, kumbaga reset back to normal. And na lang po, pakiramdaman kung may gagawin pa ba ulit sila na hindi maganda, doon na lang ulit magalit or magsalita ng hindi maganda, pero sa ngayon tapos na. Balik na tayo sa ating mission kung yung pagtulong kay Jeneline at sa iba pa natin tinutulungan. At okay na rin yung magkamali minsan para mas matututo tayo sa ating mga matuto tayo. Ang mahalaga pag nagkamali, matuto sa at hindi na ulitin. Proceed tayo sa ating goal. Yun ay tulungan siya at makapagtapos. Po. At yan, siyempre pasensya po sa lahat ng mga na-disappoint. Sana mabigyan nyo pa sila ng chance, lalo na po sa mga tumutulong sa kanilang sponsors. Pasensya na po kayo. At yan. Ganun na rin. Well, I'm sure yung mga sponsors naman guys ay may kanya-kanyang desisyon yan. Pagka ayaw nang tumulong, wala na magagawa. And then yung hindi naman kasi lahat ay maigsi ang pangunawa po Kaya karamihan nga ng mga sponsor talaga mga malalawak ang pangunawa ng mga yan. Kaya nga sila tumutulong kasi malawak yung kanilang pangunawa. And then, kapag may gustong tumigil, intindihin nila if ever na meron. Ganoon lang po. Doon sa iba natin tinutulungan. At yan si Nanay. Tingtiis na lang po, Nay. Malapit na kayong malapit na rin matapos yan. Makatapos si Jeneline. At siyempre, andito lang naman po tayo palagi kung may pangangailangan po si Jeneline sa pag-aaral. Hindi po tayo magdadalawang isip na tumulong. Good. At po na, okay lang po kayo? Okay lang po. Baka po na kayo ngayon sa akin sumama ang loob nyo sa akin ngayon. Kasi medyo ako ako talaga pag pag problema talaga ayoko nang halimbawa mayroong nangyaring mga problema. Mas gusto kong hinaharap agad kasi para tapos agad yung usapin. Kasi ayoko nung itatago yung usapin. Lalo na pag ganyan tungkol sa mga the best. Yun yung the best na moves ni Papa Edo guys. Na ang problema dapat hinaharap yan kaagad-agad. Na actually na-explain ko na yan kanina. Huwag na lang tularan yung iba kung meron man po na kapag may problema ay ida-divert para hanggang makalimutan. Parang yung mga nangyayari sa politika guys. Kapag merong naparatangan ay talagang paikutin yung paikutin nila yung mga pinag-uusapan hanggang makalimutan na yung problema. At yun yung hindi gusto ni yun. Hindi gustong gawin ni Papa Edo yung ganun, yung magpapaikot-ikot. Harapin ka agad. Tapos, yan ang lalaki. Importanteng bagay. Mas mahirap yun kasi baka lumalim yung ginagawa natin yung sama ng loob. Baka baka doon na matapos yung yung ibang samahan. Kaya mas okay na yung ganito, i-clear na agad lahat. Kung may mali tayo, tanggapin agad natin ang pagkakamali para makamove on na agad ang lahat para maging malinis yung konsensya natin. So, ayan.
Yan po, Nay. Grabe. At yan po, kanina po, may binigay po akong allowance kay Jenny Linal po. At baka ano kasi, baka manghingi ka ngayon eh. Joke lang. Hindi na ba ako nahingi, binibigay mo sa kanya na lang yun. Joke lang po. So yun guys, isa lang masasabi ko. Sa buong video na to, na aking na-reactionahin, ay lalong tumaas yung respeto ko kay Papa Edo, no? And kayo guys, kung meron kayong comment, pwede nyo rin namang i-comment dyan sa comment section. And basta sa akin, total ako naman po yung nagre-reaction po, ay lalo akong humanga sa kanyang pamamaraan po, ano? Lumalabas na isa siyang tunay na lalaki at kaya niyang i-manage yung kanyang ginagawang programa. So yun lang, saludo, Papa Eds. So hanggang dito na lang ulit mga kalingap, and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So God bless po sa lahat and happy Sunday. Yeah, bye-bye.